Hello mga farmer. Yan, mag-harvest tayo ng kalamansi natin. Yan. So, yun, ating mga kalamansi is pwede nang harvestan, no? Actually, mga na-harvestan na namin din to. So, yung mga bagong pwedeng harvestin ulit. Yan. Masarap kasi sa isda, no, pag may kalamansi. Pwede tayong gumawa ng sarili nating siomai. Yan. Yan, ito mga ka-farmer, yung ating mga kalamansi. Yan. Daming bunga yan. Oh, itik siya sa bunga. Namumulaklak pa nga siya, oh. Ano? Kalapit tayo ng konti, no? Para sa ulam natin. Maganda lang yung ang gunting. Ito. Para sana kasama yung tangkay. Ilan lang. Hindi mo kailangan ubusin agad. Ayan. Siyempre kasi din. Ayan. Kasi ito. Ayan. Oh, ang dami. Grabe. Araw-araw pwede akong pumitas dyan, no? Nakakatuwa. Nakakalito kung saan mag-harvest kasi sa dami niya. Oh. Pwede na yan. Dalawa. Oh, no? Dami. Yan, oh. So, hindi mo tayo magbebenta eh. Okay lang. Gagamitin na naman. Pag magbebenta kayo, so hindi nyo puputulin ang kalamansi basta ng ganyan, no? Dapat may tangkay na matitira, oh, para matagal yung buhay niya. So, yan, oh. Tama na siguro to. Dami na eh. Ito mga farmer is tininim namin nung 2019 o 2019. So bali medyo malaki na siya. Binili ko siya medyo na malaki na rin. Parang mga hanggang bewang ko yata noon. So 20, 21, 20, 21, 22, 23, 24. So halos so 6 years ganyan. 6 years na siya. So ganun pala katagal palaki ng kalamansi din, no? So purpose ko naman is yun nga, kasi itong setup na to, kaya hindi ko siya nilalagyan ng manok muna kasi nandito yung mga tinanim ko, yung mga Madre de Agua. So para hindi rin ako mamblema sa patukadin sa kanila. At pag malalaki na sila, so habang ginagawa naman to, dito ko rin pagagalain yung ibang mga manok para pagdating ng time, ready na to. Yun mga ka-farmer. Yan mga ka-farmer, no? Yung ating ipapakita ngayon is yung aming pinagpaguran, no? Yung malunggay namin at saka yung kumbaga tawagin namin is Moringa Rice Coffee. So ngayon naging negosyo na namin. So ito ngayon ipakita ko sa inyo kung ano na siya ngayon. So tara. So bagay mga ka-farmer, so ito nga pala yung aming kulungan ng aming bahay ng aming mga kambing. Ayan. So plano namin i-extend to, no? So gagawa kami ng daan doon, tapos doon kami magdudugtong. Siya pala mga farmer, ang aming mga kambing dito, so meron kaming hybrid, meron ding full blood. So bakit hindi kami nagme-maintain ng full blood, no? Syempre, yung mga pangkatay kasi sila yung mga pambenta namin na pangmasa, no? Yung mga pwede rin sa mga nagsisimula. So yung mga full blood naman namin, kinugulo ako ni Bruno. Ayun, ang aming mga full blood, so yung binibenta namin mga pambreed. Ay Bruno, ang kulit ni Bruno, oh. Nasaan pa, oh. Bruno, kulit, oh. So ito mga ka-farmer, ang aming Black Jersey Giant. So ito, kaya nandito siya, pinapagala namin kasi parang napansin namin hirap na siyang maglakad. So parang tamad siya palagi. Nung dinala namin siya dito,
medyo nag-okay siya yung lakad niya. So hindi magandang ambience yung para sa kanya, yung nasa breeding pen siya. So it means kailangan niya ng exercise, no, tsaka yung nasisikatan ng araw, kasi yung kumbaga parang may nararamdaman tong manok na to. Ewan ko kung bakit pag nung nilagay namin dito is umayos naman siya kahit pa paano, nag-i-improve siya. Unlike dun sa ibang mga nasa breeding pen namin, hindi naman nagkaganon. Ito lang ang puntang Jersey Giant namin ang nagkaganon. Yan mga farmer, sama-sama na. Kambing, pabo, manok, yan. Nagsaboy ako ng patuka dito kaya yan, nagpuntahan sila dito. So parang pinapractice namin na yan, gumalagala sila dito sa dumuhan yung mga manok. May mga kambing tayo, pero para lang yung masanay sila dito sa lugar na to, ma-aware sila kasi mayroon kalaban dito, yung lawin. Kanina minali-aligid nga so yan, gagawa na lang sila dyan. So sabi mga ka-farmer, magtanim ay di biro, So wala kang aanihin kung di ka nga magtatanim. So yung aming tinanim ng mga malunggay, at saka yung pero yung bigas, so bumibili na lang kami sa mga kapitbahay namin na merong taniman ng palay. Kapag may harvest sila, bumibili kami doon. So yun yung ginagawa namin kape. So ayun, para makatulong din kami sa mga farmer na katulad namin din, so yung mga kapwa farmer namin, so ganun ang ginagawa namin. So ayun mga farmer, pakita na natin ngayon. So ito nga pala yung aming Righteous Cafe na ngayon. So eto na. So ayun mga ka-farmer, ang ating Righteous Cafe. So ayun, na-achieve namin, naging negosyo. So marami pa tayo pwedeng gawin sa about farming. So chicken farming, turkey farming, o goat farming man yan, o kung gusto nyo magtanim ng mga gulay, prutas. So nia-adapt yan sa ibang paraan para pagkakitaan din. So ngayon mga ka-farmer, so pakita naman natin yung aming Jersey Giant. So Jersey Giant chicken feed. So tara. Yan mga farmer, pang ulam, dami. Yan dami yan, sa itlog ngayon. So yun mga ka-farmer, ang ating cafe na nabuo. So yun, sana may natutunan kayo sa aming vlog. So ito nga pala ang aming Jersey Giant Black sa AI Black Jersey Giant. Yan. So from April Rob. So yung itong black na to. So yung iba naming line dito is
rich bone. So, the good thing about the Jersey Giant is yan, ganito sila kalaki. Very heavy. Malalaki talaga sila. So, dati sa US, ito ang kanilang pang Thanksgiving. So, nung nagkaroon ng broad-breasted turkey, so pinalitan nila ng broad-breasted turkey. Kasi, mas malalaki yung mga pabong yun. So, natural, malaki ang pabo. So, dati, ito yung ginagamit nila, Jersey Giant. So, maganda rin naman ito, no? Kung meron kayong ganito pang Thanksgiving, mas okay, no? Kasi malalaki sila. And then ang maganda sa kanila, mababait sila, no? Kaya tinawag silang gentle giant. Ayan. So sa size pa lang talagang heavy. Lugod nga lang siya, yan kung mapansin nyo. Lugod siya ngayon. I think mga nasa 4 kilos. 4 kilos siya. Yan siya kabigat. Oh. So yung black Jersey Giant namin, ipinaris ko sa blue. So ganun ako magano ng pattern, color pattern. Bawa meron akong splash color. So ipapares ko sa black. O kaya blue, pares ko rin sa black. Ganun yung mini-maintain namin. Yung rich bone namin, maintain lang namin siyang black. No, para hindi kami mawalan ng na magkaibang linyada. So din kami, nagpapares din kami ng Avery Rob at saka rich bone. So ito na yung tinatawag namin sarili namin linyada. So pwedeng tawagin namin righteous line, no. Yun yung aming pangatlong linyada, no. So para hindi mawala yung aming lahi, no, ng Jersey Giant. So ito nga pala yung blue namin. So ito mga farmer yan. So ganyan kalaki ang Jersey Giant. So ito yung blue Jersey Giant namin. Yan. Yan, at lumayo ko sa camera. Kitang kita oh. So walang daya yan. So ganyan kalaki ang Jersey Giant. Ayan. So mapansin nyo, meron siya lang yung tinatawag nating yellow sole, no. So yung sapaan nila, yan, medyo malakas lang ang Jersey Giant, no. Kaya medyo ingat kayo sa paghawak, baka mabalian din kasi sila. So yung ganito yung lahi ng Jersey Giant. So ito yung maganda sa Jersey Giant. So that's why kaya nagustuhan ko to. Dati may Brahma ako, malalaki din ang Brahma. So mas okay lang sa akin ng Jersey Giant kasi na-avoid ko yung further sa legs. Kasi dito sa amin, so yung target ko kasi pag i-free range sila. Ang Brahma kasi medyo kailangan i-maintain mo yung balahibo sa paa, no? Para mapanatili mo yung beautiness ng Brahma. So that's why I choose Jersey Giant. So at the same time, so wala akong problema kahit maputikan sila yung paa nila. So no need to maintain that. Yan. So itong Jersey Giant natin blue is April Rob din, no. Yung black natin, so pakita ko sa inyo yung aming rich bone. See that? Same time, yung aming mga Jersey Giants talagang maganda sa paningin. Yan. Tapos ganito talaga sila kalaki. Imagine that, oh. Grabe ang laki nila. So kaya nagustuhan ko ang Jersey Giant. Malaman. Masarap pag nakatingin nito. So sulit kasi malaman sila. Pero tandaan nyo, very slow grower kasi sila. Hindi sila kagaya ng mga broiler, no, na fast grower, in just 30 days. So Jersey Giant is mag-aantay talaga kayo. Kaya mga siguro about 6 months pwede na kayo mag-aantay. 6 or 8. So mas okay sa akin 10 months kasi mas malaman na sila. Ayan. So ito mga farmer ang aming black Jersey Giant, no? Ayan. From Rich Bone line, no? So ito yung ating Jersey Giant. Kasi medyo sinag ng araw eh. Ayan. So yung black Jersey Giant
namin ng rich bone line. So mini-maintain namin as pure black. And then yun nga, kagaya na sabi ko kanina, nag-mix kami ng black ng rich bone line cross April Rob line. So which means parang sariling linyada na as righteous line. Yan. Imagine, very huge. Ang laki nila. Sarap ilit yun. Ito naman mga ka-farmer, ang napansin namin sa rich bone line o arbon line namin is medyo mas matangkad sila. So yung size naman nila hindi naman nagkakalayo, no. The good thing then about them is ayun nga, gentle din sila, gentle giant, and very huge, no. Napapansin ko mostly of the time ng rich bone line is mas malalaki sila, no, compared dun sa April Rob line natin. Pero ang April Rob line naman natin is, the good thing about them is ayun, hindi nakakasawang tingnan kasi iba-iba yung kulay nila. Meron tayong blue, may splash, no, may black, meron din. But it doesn't mean na yung rich bone line yung mas malalaki. So meron din tayong mga April Rob line na halos kasi lalaki din nila. So ito mga farmer, isa sa mga black hen namin na Jersey Giant. So ito yung isa sa mga pinakabata namin. Yan. So sila yung mga ano na ngayon, 1 year old, sakto. So napapansin ko medyo bumibigat na sila. So yung nakikita ko dito, so mga 2 years siguro mas malaki na sila. Ayan. Hoping na makapagparami kami ng lahi nila, no? Kasi yung habol natin is makapagpagawa ng mga ano, para mas makip natin sila ng mahusay. Hindi kami nakapag-focus masyado na magparami ng lahi nila kasi sa sobrang dami din na nagpapareserve sa amin, no. Ngayong itong February mag-i-stop kami ng mga reservation. So dahil din sa kailangan na namin magpalaki ng sarili naming pang future parent stock namin, kasi kailangan namin gawin yon para mas mabilis yung production. Alam naman natin na ang Jersey Giant is 150 egg per year. Imagine that, napakatagal nila bago umitlog. Actually ngayon umistop sila ng mga itlog. So yung iba na itlog pa ilan-ilan, syempre sayang lang yung ano, pagpapikasan natin yung sa incubator. So nag-decide kami na itigil muna, no. Yung mga black astrorp naman namin is ayun, ginagawa muna namin, dinadala sa aming cafe, no, para ibenta, no. At the same time pag may mga umorder ng mga with egg, no, chicken with egg, yun, nakukonsume yun yung mga itlog nila. Mag-stop din kami ng breeding ng black astrorp kasi sobrang dami na nila. So wala kami problema sa production ng black astrorp namin. So mabilis silang paramihin kasi marami silang mga itlog, ano. In the future mas marami pa yung magiging breeder namin. So hopefully ma-achieve din namin yung goal na magkaroon kami ng puro inahin lang, no, pang egg production lang talaga, no, bukoy yun talagang breeder para mas matagal yung buhay na itlog. Walang semilya yun kapag kagano'n. So walang tandang na gagamitin. So yun lang mga farmer, no. Hanggang sa muli. Maraming salamat sa inyo. So dito muna tayo, no. Kita-kita muli, no, sa pagkakataon. Makapag-vlog ulit ako ng about sa farming namin. So ito nga pala ang Righteous Backyard.